po mga anak, kumusta kayo? Nandito naman si Lola Becky para mag-share yung libro ko, no? Chapter 7 na tayo sa OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig. Okay? So ito, chapter 7, pag-ibig sa banyagang lupa at ang presyo ng kalayaan. May isang lalaking Pilipino na nagbakasyon sa Amerika. Tumira siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Bitbit ang simpleng layunin, magpahinga, mag-enjoy at makaranas ng bagong mundo. Sa kanilang lugar, may mga kapitbahay na Amerikana na mahilig makisama sa mga Pilipino. Tuwing Sabado, may kantahan, may pagkain, may tawanan, isang gabing puno ng saya at pagkakaibigan. Sa gitna ng mga awitan at biruan, may isang babae na unti-unting napalapit sa kanya. Hindi nila namalayan, nagkagustuhan na pala sila. Ngunit ang saya ay may hangganan. Kailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil may trabaho siyang naghihintay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang kwento. Sa tulong ng Facebook at Messenger, patuloy ang kanilang communication, okay? Araw-araw na usap, tawag at pangungumusta hanggang sa lumalim ang kanilang damdamin. Isang araw nagpasya ang babae na pumunta sa Pilipinas. Doon siya tumira sa bahay ng lalaki. Nakilala niya ang buong pamilya. Naramdaman niya ang init ng kulturang Pilipino, ang pagmamahalan, ang simpleng saya, at doon niya napagtanto ayaw na niyang umuwi mag-isa. Gusto niyang makasama ang lalaking minahal niya. Nagdesisyon siya. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Nag-apply siya ng fiancé visa. At nang ito ay maaprubahan, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Lumipad sila patungong Chicago. Nagpakasal sila. Masaya ang lahat. Dumating pa ang pamilya ng lalaki para saksihan ang kanilang pagsasama. Sa simula, maayos ang lahat. May magandang trabaho ang babae, ang lalaki naman ay nagsisimula pa lamang. Maliit na pa ang sahod, ngunit buong puso niyang ibinibigay ang lahat sa kanyang asawa. Para sa kanya, iyon ang tamang gawin. Lumipas ang 2 taon. Nais na ng lalaki na magkaroon sila ng anak. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ito, iisa lang ang sagot ng kanyang asawa. Hindi pa natin kaya. Kailangan ma-promote ka muna. Tahimik siyang nasaktan. Ngunit nagtiis siya. Mas lalo siyang nagsikap hanggang sa isang araw sa kanyang trabaho, hinanapan siya ng mga dokumento. Green card, social security card. Doon niya nalaman ang katotohanan. Wala pa pala siyang legal na papeles. Kinausap niya ang kanyang asawa, pwede mo ba akong tulungan mag-file? Kailangan ko ito para sa trabaho ko. Ngunit binaliwala siya nito. Hindi siya pinansin. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng trabaho. At doon nagsimula ang kanyang bangungot. Wala siyang pera dahil lahat ay ibinibigay sa kanyang asawa. Hindi siya makapagmaneho, expired ng kanyang lisensya, kinansela ang credit card. Unti-unti tinanggalan siya ng kakayahan at higit sa lahat, tinanggalan siya ng dignidad. Ginawa siyang alila, tagalinis ng bahay, tagaluto, tagalaba, walang sahod, walang boses. Tuwing hingi siya ng pera, wala siyang makuha. Tuwing magsasalita siya, pinapatahimik siya. Sa mga araw na mag-isa siya sa bahay, naglalakad siya sa labas, walang direksyon, walang kasiguraduhan, hanggang sa may nakilala siyang kapwa Pilipino. Sa simula, simpleng kwentuhan lang, ngunit sa paglipas ng panahon, naging malapit sila. At isang araw, ibinuhos niya ang kanyang kwento, ang sakit, ang kahirapan, ang pagiging bihag sa sariling bahay. Naawa ang kanyang kaibigan, tinulungan siya, pinakilala siya sa trabaho, cash ang bayad.
Doon nagsimula ang kanyang unti-unting pagbangon. Nagsikap siya, nag-ipon. Lumapit siya sa isang abogado upang ayusin ang kanyang papeles. Mahal ang bayad, ngunit pumayag siyang hulugan. Nakiusap siya sa kaibigan na tulungan pa siyang makahanap ng isang trabaho. Handa siyang maghirap basta makalaya lang. Sa bahay patuloy siyang minamaliit ng kanyang asawa. Nasaan ka na naman? Tanong nito. Nasa park lang, nagpapahinga, sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng manatili sa ganitong buhay. Isang araw, kinausap niya ang abogado. Gaano katagal bago ko makuha ang green card ko? Pwedeng 1 taon, pwedeng 10 taon. Parang gumuho ang kanyang pag-asa. Hindi niya kayang maghintay ng ganun katagal. Hindi niya kayang manatiling alipin. Nag-research siya. Natuklasan niya na maaari niyang ayusin ang kanyang passport sa Philippine Embassy. Hindi naging madali, mahal ang gastos, ngunit hindi siya sumuko. Unti-unti naayos niya ang lahat. Nakapag-ipon siya, nakabili siya ng tiket pauwi ng Pilipinas, at isang gabi, tahimik siyang umupo. Huminga ng malalim at kinausap ang sarili. Mas mabuti pang bumalik ako sa sariling bayan kaysa mawalan ng dignidad dito. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa, hindi siya nagpaalam, pinili niyang umalis, hindi bilang talunan, kundi bilang taong pinili ang kanyang kalayaan. Pagninilay, reflection. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagdadala ng kaligayahan. May mga pag-ibig na naging kulungan, na unti-unting kumakain sa iyong pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nang aalipin, hindi nagtatanggal ng dignidad, hindi nagkukulong ng kalayaan. Kapag ang isang tao ay nawalan ng respeto sa sarili, kahit gaano pa kalaki ang sakripisyo niya, mauuwi pa rin ito sa sakit. Ngunit may pag-asa. Ang unang hakbang sa kalayaan ay ang desisyon na hindi na mananatili sa mali at tandaan. Mas mabuting magsimula muli sa wala kaysa manatili sa buhay na unti-unting sumisira sa iyo. Totoo yan. Hindi ko to nilalahat, pero maraming maraming nangyari yan dito na kapag asawa sila ng Amerikano o whatever, puti, babae o lalaki. Merong iba nagiging successful, maayos, pero meron din iba na wala, nasisira din ang buhay nila. Nangyayari nga, nagpaparescue pa nga sila sa mga pulis lang. Meron silang pinagdadala, nakalimutan ko lang yung pangalan ng lugar. But anyway, kaya nga yung nangangarap ka, akala mo totoo, yung gano'n, pinuntahan ka pa nga sa Pilipinas, pero pala, wala pala talagang magandang intensyon. Yan ang mahirap Kaya, hindi ibig sabihin na mag-a-abroad maginhawa na. Hindi gano'n. May problema minsan sa pag-iisip. Kaya kailangan talaga mag-iingat tayo. Lalo na mga kabataan. Kahit na bata pa kayo, hindi ibig sabihin na okay kayo. Kaya ninyo. Naku, mag-iingat kayo. Dito maraming kabataan, mga bata pa nga. Nakakalungkot, may kilala akong ganyan. Honestly, nakakalungkot siya. Ang nangyari sa kanya, nakapag-asawa siya, matanda na masyado. Siguro 60, 70 years old na yung napangasawa niya. Siya nasa 30 pa lang. May sakit pala yung asawa niya, hindi niya alam. Sumama siya dito sa Amerika. Naayos sana yung papel niya, pero nahirapan pa rin siya. Kasi kumukontra yung pamilya. Yun ang mahirap, kasi may kalaban, pamilya. Anyway, so nangyari, namatay yung asawa niya. Wala siya nakuha kahit anong pera na nakakalungkot. Pero nanatili siya. Nagsasarili na siya ngayon. Mayroon siyang mga kaibigan, nakilala niya. Wala siyang choice. Nagtatrabaho siya here and there. Minsan nagtrabaho siya sa Walmart. Tsaka may konting disability siya Kaya
praise the Lord para sa kanya kasi hindi siya pinababayaan ng Diyos. Pero lumayo na siya doon sa pamilya. Kasi yung mismong pamilya yun ang gumagawa ng mga problema niya. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng pag-ibig kung banyaga talagang successful. Mag-iingat lang kayo mga anak, mga apo, babae man o lalaki. Hindi ibig sabihin na pag nakarating ka ng Amerika kung saan bansa, okay ka na. Hindi pa rin. Kaya kailangan matalino ka. Gamitin mo ang isip mo. Huwag ka magdidepende din sa lalaki. Mas maganda magtrabaho ka talaga. Tsaka kung hindi niya aayusin ang papel mo, lumayo ka na. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Lumayo ka na kaagad dahil hindi na gagawin ang papel mo. So anyway, thank you so much sa inyong lahat sa pakikinig ninyo. So, sa susunod muli, maraming salamat. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay